Dominant Protector. Credit to the author. 3,121-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natigilan si Irving nang makita si Cheryl. Hindi niya akalain na si Cheryl ang magiging pinuno ng Dark Palace. Akala niya ay patay na sina Cheryl at Terrence. Gayunpaman, kahit nagulat si Irving, hindi siya masyadong natakot. Pagkatapos ng lahat, sa madilim na palasyo, ang may huling say ay ang Grand Elder pa rin, hindi ang guro ng palasyo. Kaya naman, nagbago ang isip ni Irving at nagpas siyang lumapit sa Grand Elder at maglagay sa pagitan nila. Gusto niyang ibaba ang katayuan ni Cheryl sa madilim na palasyo, mas masahol pa kaysa kay Wendy. Naniniwala siya na sa kanyang mga kakayahan, hindi ito magiging napakahirap gawin iyon. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi tulad ng naisip niya. Si Cheryl, ang master ng palasyo, ay tila napakalakas, at maging ang Grand Elder ay kailangang matakot sa kanya. Dahil dito, labis na nag-alala si Irving, at nang sabihin ni Cheryl na papatayin niya ang sinumang maglakas loob na pigilan si Wendy, natakot si Irving sa kanyang katinoan. Hindi niya maiwasang matakot. Napagtanto na lang niya na ang Dark Palace ay teritoryo ni Cheryl. Isang bagong panahon ang dumating. Ang mga araw ng kapangyarihan ng Grand Elder ay matagal nang lumipas. Ngayon, ang hitsura ni Cheryl ay kumakatawan sa buong Dark Palace, at siya ang may huling say. Kahit na ang Grand Elder ay kailangang igalang ang opinyon ni Cheryl at hinaan ang kanyang boses kapag tinanong siya nito. Tatalo na sana si Irving at pigilan sila, gusto lang niyang pahirapan ang mga bagay para kina Terrence at Cheryl para masaya, ngunit maaari na lang siyang manahimik ngayon, maliban kung gusto niyang mamatay. Ako. Bumalik ka. Narinig ni Wendy ang mga salita ni Cheryl at natigilan, kung babalik ako, ano ang gagawin mo? Gaano kalungkot? Ayos lang, nanay. Wala namang nang ahas na bubuli sa akin sa madilim na palasyo, di ba, Grand Elder? Lumingon si Cheryl sa Grand Elder. Tama. Kung sino man ang maglakas loob na ay bully si Palace Master Cheryl, ako ang unang papatay sa kanila. Mabilis na sabi ng Grand Elder. Since that's the case, kaya kong tanggapin ang mana at magbungkal ng payapa. Inay, dapat gumaan ang loob mo, di ba? Dahil malinaw na ang paninindigan ng Grand Elder, hindi na lang maupo si Cheryl at walang magawa. Kailangan niyang tumugon at magpahiwatig sa Grand Elder na maaari lamang niyang linangin ang kapayapaan pagkatapos umalis ni Wendy. Nangako siya sa Grand Elder na siya ay maglilinang, at siya ay nagpapahiwatig din sa Grand Elder na siya ay maglilinang lamang ng masunurin pagkatapos na umalis si Wendy. Gulat na tiningnan ni Wendy ang Grand Elder. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng Grand Elder. Parang mas makapangyarihan ang kanyang anak kaysa sa kanya. Hindi niya kayang mawala sa madilim na palasyo. Kung gayon, babalik ako at titingnan. Kung mamimiss kita sa hinaharap, dadalhin ko ang iyong ama upang bisitahin ka muli, Cheryl. Gusto rin ni Wendy na bumalik. Dahil magaling si Cheryl dito, kailangan na niyang bumalik. And, pwede kang pumunta kahit anong oras. Kung hindi convenient, pwede naman kitang puntahan. Kung tutuusin, medyo malayo, at natatakot ako na baka hindi ka maglakbay ng malayo. Normal na tao lang si Daddy, sabi ni Cheryl. Hindi niya kaya. Ayos lang yan, magpapadala ako ng sasakyan para sunduin sila. Mabilis na sabi ng Grand Elder. Natatakot siya na maapektuhan ang cultivation ni Cheryl kung babalik siya sa lungsod ng Stonegate, kaya mas gusto niyang magpadala ng isang tao para sunduin sina Wendy at Pablo. Mahabang paglalakbay pa naman yan, di ba? May mas madaling mantras ba na nababagay sa pag-practice ni Daddy? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat, si Pablo ay matanda na at hindi isang practitioner, ngunit nais din ni Cheryl na mabuhay siya ng mahabang buhay. Paano niya pakakawalan ang pagkakataong ito? Ito. Wendy, maaari kang pumunta sa scripture chamber para hanapin ito mamaya. Tingnan mo kung may bagay. Sabi ng Grand Elder. Maraming salamat, Grand Elder. Si Wendy ay parehong nagulat at natuwa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang buhay ay mapupuno ng pag-asa ng biglaan, at ang lahat ng ito ay dulot ng kanyang anak na babae.
Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Ako ang palasyong guro ng madilim na palasyo, at ikaw ang aking ina at ang dating palasyong guro. Ano ang pinagkaiba ng mga bagay ng madilim na palasyo sa mga bagay sa ating sariling tahanan? Tama, Grand Elder. Tanong ni Cheryl. Tama na yan. Mabilis na sabi ng Grand Elder. Malamig ang puso ni Irving. Tapos na, tapos na. Ang madilim na palasyo ay ang mundo ngayon ni Cheryl. Ang kanyang hinaharap na mga araw ay magiging mahirap. Ano ang dapat niyang gawin? Malalim ang iniisip ni Irving, kailangan niyang humanap ng bagong paraan palabas. Tama, mayroon ka bang foundation establishment pill o kung ano? Matanda na ang tatay ko, at nagsasanay na siya ng husto. Uminom na si Irving ng tableta, at ang tatay ko ay hindi ba't sobra na iyon? Tanong ni Cheryl. The Foundation Building Elixir. Ang Grand Elder ay labis na nanlumo. Hindi ko hiniling sa tatay mo na magtanim. Ikaw ang nagmungkahi nito. Ngayon sinasabi mo na hindi madaling magtanim kung wala ang Foundation Building Elixir. Hindi mo ba ako niloloko? Dagdag pa, ang itlog ng Irving's Foundation ay hindi mula sa Dark Palace, ito ay mula sa Hidden House Hale. Gayunpaman, kahit na hindi masaya ang Grand Elder, sinabi pa rin niya, hindi, ayoko. Tulad ng alam mo, ang Dark Palace ay walang alchemist. Mayroon akong ilang mga materyales, ngunit hindi sila mga tapos na produkto. Nako, ayos naman ang mga materyales. Makakagawa ng pill si Terence, ibigay mo sa akin. Nay, kunin mo lahat ng sangkap at si Terence ang gagawa ng tableta para sa iyo, walang pag-aalinlangan na sabi ni Cheryl. Okay, Cheryl. Nakita ni Wendy ang pagiging matuwid sa sarili ni Cheryl at bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Terence kay Cheryl. Kung bodyguard lang siya, hindi siya makikinig kay Cheryl ng ganito, di ba? Gayunpaman, hindi gaanong nagtanong si Wendy. Kung tutusin, hindi pa niya pinalaki ang kanyang anak, at hindi nararapat na magtanong siya tungkol sa pribadong buhay ng kanyang anak. Sa wakas ay nakita na ng Grand Elder si Juan at nakahinga ng maluwag. Bagamat nagdala si Wendy, ng maraming magagandang bagay mula sa Dark Palace, walang pakialam ang Grand Elder sa sakit ng puso. Ang pagpapali sa kanya upang si Cheryl ay makapagtanim sa kapayapaan ay ang pinakamalaking hiling ng Grand Elder. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita pa si Cheryl. Sinunod niya ang utos ng Grand Elder at dumalo sa seremonya ng inaugurasyon. Pagkatapos, sa ilalim ng pagsamba ng lahat ng mga disipulo, siya ay naging bagong palasyo master ng madilim na palasyo. Irving. Ang unang ginawa ni Cheryl bilang Palace Master ay parusahan si Irving. Palace Master, I'm here. Ang noo ni Irving ay napuno ng pawis, ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Maaari siyang pumili ng anumang sinaunang sekta, bakit kailangan niyang piliin ang madilim na palasyo? Damn it, itong si Cheryl ay hindi titigil hanggat hindi niya ito napatay. Mukhang mas mabuting pag-isipan niyang sumali kay Harry at magsimulang muli. Kung hindi, imposible para sa kanya na labanan si Terence sa madilim na palasyo. Ang Palace Master ay babae ni Terence, hindi ba't humihingi lang siya ng gulo sa pamamagitan ng pananatili dito? 3,122. Mabuti na lang at may uri ng sama ng loob kay Terence ang Sky Elixir Sect. Bagamat ang Sect Master ng Sky Elixir Sect ay minsan nang tumulong kay Terence para sa ilang kadahilanan, marahil ay dahil hindi niya gusto ang Dark Palace, kaya tinulungan niya si Terence para sa kaganhawahan. Si Irving ay hindi naniniwala na ang Sky Elixir Sect ay makakabuo ng pakikipagkaibigan kay Terence. At saka, tinawagan siya ni Harry noon para magpakitang gilas, sinabing pinutol niya ang pinagmumula ng kita ni Terence. Sa ilalim ng kanyang mungkahi, kinuha ng Heavenly Pill Sect ang buong market ng pill market ng Practitioners Trade Association. Sa ganitong paraan, si Terence ay malalagay sa problema sa pananalapi. Bagamat hindi sila makapagdulot ng anumang pisikal na pinsala kay Terence, ang pagdulot sa kanya ng pinsala sa isip ay tagumpay pa rin. Kaya naman, naniniwala si Irving na hanggat pinananatili niya ang magandang relasyon sa Young Master ng Sky Elixir Sect, siguradong patay si Terence. Ang batang master ng Sky Elixir Sect ay isang lalaki, hindi siya maaaring maging babae ni Terence, hindi ba?
Hehehehe, buti na lang wala akong ginawang kalokohan, panoorin mo lang kung paano kita gagampanan ng kamatayan. Mula ngayon, ikaw na ang maglilinis ng kubeta. Mahinang sabi ni Cheryl. Oo. Hindi ito tinanggihan ni Irving. Alam niyang kung tatanggihan niya ito, mag-iisip si Cheryl ng iba pang paraan para makabawi sa kanya, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ang makalangit na Elixir Sect. Walang sinabi ang Vice Guild Leader na si Uyang, ngunit ang especially iyan ang Honorary Guild Leader ng Grand Supreme sa merkado ng Practitioners Trade Association ay nagulat ng pagbisita ni Terence. Hindi ito tiyak, ngunit madaling hulaan na natalo si Terence. Hindi ito lihim, at mabilis na kumalat ang balita sa loob ng Sky Elixir Sect. Natural, alam din ito ni Teresa. Gayunpaman, wala siyang magagawa kahit na gusto niyang tumulong. Hindi niya maaaring suwayan ang utos ni Patriarch Charlie nang walang dahilan, tama. Sa ganoong paraan, gaano man katanga ang ninuno ni Charlie, makikita niyang tinutulungan niya si Terence. Buntong hininga, hindi ito maaaring makatulong. Bagamat si Teresa ay isang makapangyarihang sect master, pagdating sa ilang maliliit na bagay, ayos lang kung makialam si Patriarch Charlie. Nagulat si Teddy, na nakatayo sa tabi ni Teresa. Bakit masyadong binibigyang pansin ni Teresa si Terence? Mayroon bang espesyal tungkol sa Terence na ito? Ngunit si Teddy ay walang nakitang espesyal. Isa lang siyang freelancer kung hindi tumulong si Terence noong nakaraang pagkakataon, hindi niya magagawang harapin ang Dark Palace. Ngunit ano man ang mangyari, sa pananaw ni Teddy, laging tama si Teresa. Kahit anong gawin ni Teresa, susundan siya ng bulag. Dahil binigyang pansin ni Teresa si Terence, nagpasya siyang bigyang pansin din si Terence. Teddy, maaari mo ba akong tulungang mag-imbestiga kung si Terence ay nangangailangan ng pera? Hindi alam ni Teddy ang tungkol sa kumpanya ni Terence, masyadong malayo ito sa kanya, kaya nagpasya siyang ipaalam ito sa kanya. Oo, young sect master. Tumugon si Teddy at nawala sa bintana ni Teresa. Pagkaalis ni Teddy, namula ang mukha ni Teresa at itinikom niya ang kanyang mga labi, pakiramdam niya ay nawawala na siya ng gana sa hinaharap. Parang may nararamdaman siyang hindi para sa kanya. Na-in-love ba siya kay Terence? Kung ganoon nga ang kaso, ano ang gagawin niya sa hinaharap? Hindi siya maaaring maging tagapagmana, ngunit siya pa rin ang young master ng Sky Elixir Sect. Ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi kwalipikadong maging young master, at hindi kinaya ni Teresa na pilitin siya sa posisyon. Ngunit, sa ganitong paraan, hindi na niya maibabalik ang kanyang pagkakakilanlan ng babae kahit anong mangyari. Kahit na muli niyang makilala si Terence, ang pagkakakilanlan lamang ni Teresa ang magagamit niya at hindi ang pagbabago ng makalangit na silkworm. Ang sikretong ito, kailangan niya itong ilibing magpakailanman. Sa silid ni Patriarch Charlie. Magandang balita, biyenan. Pumunta si Terence sa Practitioners Trade Association para magbenta ng ilang pills, ngunit hindi nila ito tinanggap. Tuwang-tuwang sinabi ni Harry ang balita sa ninuno ng Charlie. Oo, walang dapat ikatuwa. Hindi naman big deal. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, maaari lang nating maging sanhi ng ilang problema sa pananalapi si Terence, hindi natin hahayaang magdusa siya ng anumang malubhang pinsala. Totoo iyon. O tama, tinanong ako ni Terence kung kamusta ang Chi Gathering Pill, biyenan, kailan natin sisimulan ang paggawa kay Terence ng tableta? Tanong ni Harry. Walang pagmamadali sa ngayon. Ang insidente sa Little 1 at Little 11 ay nagpapataas ng pagbabantay ni Boss Bale. Kung mamatay si Terence mula sa isang tableta sa pagkakataong ito, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kapag ang tagapagmana ng elemento ng kahoy ay ganap na nalinang, wala na akong dapat ikatakot at kaya kong harapin si Terence na walang sakinad. Sige, biyenan. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang pag-refine ng first and second grade pills for the time being, right? Tanong ni Harry. Tama. Gamitin ang lahat ng pera ng 5 elemento ng sekta upang bilhin ang mga materyales para sa una at pangalawang klase ng mga table tasks at gawin ang mga ito ng mabilis hanggat maaari. Dapat mong malaman na ang demand ng asosasyon ng kalakalan ng practitioner ay napakataas. Gagawin nating puspos ang merkado na ito upang hindi makuha ni Terence ang kanyang mga kamay.
Sa hinaharap, hindi mauubusan ng stock ang Cultivators Trading Association. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Harry. Gayunpaman, kahit na pinagsama ng Sky Elixir Sect at Five Element Sect ang mga table tasks, mataas pa rin ang halaga ng paggawa ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay isang grade 1 o 2 pill, walang garantiya ng rate ng tagumpay. Gayun din, kung gumawa ka ng masyadong marami, hindi ka magkakaroon ng sapat na enerhiya, at tataas ang rate ng pagkabigo. Bukod dito, hindi lahat ng alchemist ay pangalawa o pangatlong baitang alchemist. Maraming alchemist disciples na maswerteng nagtagumpay sa pagpino ng isa sa dalawang table tasks. Sa kabutihang palad, kahit na ang gastos ay mataas, ang presyo ng pagbebenta ay mas mataas. Kahit mas mura, malaki pa rin ang tubo. Kung hindi, sa personalidad ni Patriarch Charlie, hindi siya magnenegosyo ng lugi. Maraming paraan para atakihin si Terence, at hindi na kailangang mawala ng pera at kumita. Personalidad ni Patriarch Charlie na makapinsala sa iba at makinabang sa kanyang sarili sa parehong oras. Naputol ang kalahati ng eye socket ni Hanzo. Bagamat ininom niya ang maliit na reversion pill at itinigil ang pagdurugo, hindi na muling mabuo ang mga eye socket. Pagbalik niya, may naiisip lang siyang paraan para makagawa ng peking eyeballs at protection na bungo. Hindi pa ako tapos sayo, everyday and everyday sect. Matapos tumakas si Hanzo, lumuhad siya sa isang bakanting lugar at napabuga ng hangin. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Joff. Dong Fanghard, kumusta na? Nakarating ka na ba sa lungsod ng Stonegate? Naging maayos ba ang mga pangyayari? Nahanap mo na ba ang pumatay kay GN? Tanong ni Joff. Master, nalaman na namin. It's the everyday and everyday sect. Pero ako rin ay malubhang nasugatan. Kinagat ni Hanzo ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ikaw. Was he seriously injured? What's going on? Andyan pa ba ang murderer? Nagulat si Joff at mabilis na nagtanong. 3,123. Oo, nandito pa siya. Ito ay ganito. Pumunta ako sa liwasan ng lungsod ng Cultivator Trade Association ngayon upang magtanong tungkol sa ilang balita. Galit na sabi ni Hanzo. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Hanzo kay Dorian ang lahat ng nangyari. Matapos itong marinig ni Joff, galit na galit siya. The everyday and everyday sect again. Are you sure they did it? Young Master, huwag mong kalimutan na namatay si Young Master Bulos dahil sa ultimate health fist ni Natoy, at tinamaan na rin ako. Ang mahiwagang pakiramdam na iyon ay hindi maaaring pekeng kahit na maliban sa impyerno ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, wala talaga akong alam sa ibang sekta na may ganoong mahiwagang epekto. Sabi ni Hanzo nang may katiyakan. May katuturan ang sinabi mo. Tatandaan natin ang sama ng loob na ito mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Huwag kang mag-alala sa sama ng loob ni Gian sa ngayon, hindi ako mangangahas na mag-higanti kay Gian sa ngayon, kaya huwag kang pabigla-bigla. Sinubukan siyang hikayatin ni Joff. Natatakot siya na si Hanzo ay gumawa ng isang bagay na katangahan at labanan ng araw-araw at araw-araw na sekta. Alam ko iyon, Young Master. Huwag kang mag-alala, alam ko rin na hindi ako ang kakampi nila. Ang mga tao sa sekta na iyon ay pawang mga pervert, at kaya pa nilang makipaglaban sa mga kaaway na higit sa kanilang antas. Tama na yan. Tumango si Hanzo. Kailangan nating magplano para sa paghihiganti. Mas madali na ngayong may kaaway tayo. Buti naman at naiintindihan mo. At saka, hindi dapat ma-provoke ang Cultivators Trade Association kung maiiwasan natin. Sabi mo, baka pinagbantaan ng vice-presidente ng araw-araw at araw-araw na sekta. Kung tutusin, walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Kalimutan na natin ito sa hinaharap. Hindi nararapat para sa pamilyang Dorian natin na gumawa ng napakaraming kalaban ngayon. Paalala ni Joff. Naiintindihan ko. I won't. Sa totoo lang, hindi niya sinisi ang Vice Guild Leader na si Uyang. Bagamat minsan na siyang sinakta ng Vice Guild Leader na si Uyang, ito ay para iligtas ang kanyang buhay. Inilagay ni Hanzo ang lahat ng kanyang galit sa araw-araw at araw-araw na sekta.
Mula sa kanyang pananaw, kung hindi dahil sa panggigipit mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, bakit kailangang magsinungaling sa kanila ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Cultivators Trading Association? Ang tanging posibilidad ay ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay masyadong makapangyarihan. Ang Cultivators Trading Association ay hindi nang ahas na masaktan sila ng basta-basta, kaya tinulungan nila silang itago ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pamilyang Dorian ay isang nangungunang sinaunang sekta, malayo pa rin sila sa isang higanti tulad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Sa ngayon, ang kailangan mong gawin ay makipagtulungan kay Bruno at mahuli si Zyrene. Pagkatapos, bumalik ka agad sa pamilyang Dorian at huwag kang gumawa ng iba. Itinuro ni Geoff. Oo. Nasugatan si Hanzo, at si Zyrene at ang kanyang mga tao lang ang kaya niyang harapin. Wala siyang lakas ng loob o kakayahan na habulin ang mga alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kapareho iyon ng pagpapadala sa kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Kung nandito lang sana ang dalawang matandang master, mas magiging madali ang mga bagay kung tutulong sila. Binaba ni Geoff ang telepono at bumantong hininga, ngunit iniisip lang niya iyon. Mahigit isang dekada nang nawala ang dalawang matandang amo, at walang balita sa kanila. Kahit na ang pamilyang Dorian ay may dalawang Sky-class late-phase Peakmaster sa pangalan, ito ay sa pangalan lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpigil si Geoff. Walang ibang paraan, kahit umalis na ang kanilang mga guro. Gayunpaman, mayroong isang bagong kahalili, ngunit ang pamilyang Dorian ay walang kahalili. Si Vladimir at James ay hindi pa nakakarating sa tuktok, kaya't si Geoff ay natitiis lamang ang sama ng loob sa kanyang puso. Matapos makapagpahinga ng matindi si Dorian saglit, mabilis siyang nagtungo sa hotel na tinutuluyan ni Bruno. Gayunpaman, nang buksan ni Bruno ang pinto, nagulat siya. Ano? Anong nangyari sa ulo mo? Natarante si Bruno. Bakit siya pinadalhan ng kanyang ama ng isang taong nasugatan? Ang naunang dalawang hindi nasugatan ay patay na, kaya anong silbi nitong sugatang taong ito? May nakilala akong kaaway, wala lang. Sasamahan kita para hanapin si Zyrene ngayong gabi. Umiling si Hanzo, na nagpapahiwatig na wala siyang problema dito. Pero, kapareha mo ba sila? Nag-aalalang tanong ni Bruno. Ayos lang. Umalis na ang Grand Elder ng Dark Palace kasama si Cheryl. Wala nang banta sa villa ngayon. Sabi ni Hanzo sabay wave ng kamay. Nagawa na niya ang kanyang pananaliksik, at iyon ang dahilan kung bakit handa siyang tulungan si Bruno na magdulot ng gulo para kay Zyrene. Kung hindi pa rin umalis ang Grand Elder, mas mabuting tumakas siya sa lalong madaling panahon. Good. Pupunta tayo dyan kapag madilim na. Tumango si Bruno at hindi na nagtanong pa. Dahil ayaw magsalita ni Hanzo, bakit niya pakialam kung paano nasira ang utak ni Hanzo? Sa loob ng 5 elemento na sekta. Second Senior Brother Albert, may kailangan ka ba sa akin? Nakangiting tanong ni Patriarch Charlie kay Patriarch Albert. Charlie, nabalitaan ko na tinanong mo ang mga elder at disciples ng ating 5-element sect at Sky Elixir sect na simulan ang pagpino sa una at pangalawang grade elixir. Hindi ka ba nagsasayang lang ng oras? Tanong ni Patriarch Albert na nakakunot ang noo. Kailangan pa ba nating gawin ang mga bagay na iyon? Ganito, pangalawang senior na kapatid. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng ating 5 elementong sekta. Bagamat tayo ay mula sa mataas na antas, tayo ay nasa isang lipunang kumikita ngayon. Wala tayong sapat na pera para makabili ng mga hilaw na materyales para sa alchemy. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera, hindi ba? Mapait na ngumiti si Patriarch Charlie at sinabing, pangalawang nakatatandang kapatid, hindi mo alam kung gaano kamahal ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ikaw ang namamahala. Ang resistance suppression pill na ginawa mo para sa pagbubukas ng Sky-class Island ay hindi lamang nangangailangan ng maraming spirit herbs, kundi pati na rin ng maraming supplementary herbs. Hindi ba kailangan mong bilhin ang mga ito? Ang 5 elemento ng sekta natin ay wala ng ganoong kalaking pera sa pamamagitan ng pagbebenta muna ng mga grade, at ang mga ito ay maaari nating ipon. Ganito. Bahagyang natigilan si Patriarch Albert. Wala talaga siyang alam tungkol dito. Hindi siya ang namamahala, kaya hindi niya alam kung magkano ang ipon ng 5 elementong sekta.
Nang marinig ang mga salita ni Charlie, tila may kabuluhan ito, kaya hindi na siya nagsalita pa. Kung ganoon nga ang kaso, maaari na kayong magpatuloy. Sige, second senior, hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Mag-focus ka na lang sa paggawa ng Sky-class Island Peel. Ako na ang bahala sa iba. Tanging si Harry, Charlie, at ang iba pa ang nakakaalam ng maruruming bagay sa likod ng korona. Alright, there's one more thing I called you here for. Get Harry to help me out. I don't have enough manpower to make the Sky-class Island Peel, so I need to find someone I can trust. Sabi ni Patriarch Albert. Harry. Nag-alinlangan si Patriarch Charlie. Malapit na niyang pakasalan ang anak ko. Wala siyang masyadong oras para tulungan ka. Paano kung hilingin namin kay Tianji na tulungan ka? 3,124. Mabuti rin iyon, ngunit sa mga usapin ng Sky Elixir Sect, magiging abala siya. Walang choice si Patriarch Albert kundi ang tumango. Paano ito? Ako na mismo ang hahanapin sa kanya. Huwag nating ipagpaliban ang operasyon ng Sky Elixir Sect. Mabuti rin iyan, ayon sa gusto mo, pangalawang senior. Walang pakialam si Patriarch Charlie. Hindi nag-aksaya ng oras si Patriarch Albert. Inayos niya ang kanyang mga gamit at hinanap si Teresa. Magsisimula na ang plano para sa Sky-class Island, at kailangan niyang simulan ang pagpino sa unang layer ng Defense Elixir. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng sapat na oras. Bahagyang nagulat si Teresa sa pagdating ng Patriarch na si Albert. Guro, bakit personal kang pumunta dito? Kung meron man, tawagan mo lang ako at pupunta ako dyan. I'm here to stay here for a long time. I need your help with something. Ganito, sabi ni Ancestor Charlie. Aayusin ko ang unang yugto ng planong buksan ang kalangitan na Class Island, ngunit kailangan ko ng tutulong sa akin. Hindi ko kayang pinuhin ang ganitong uri ng tableta ng mag-isa. Kailangang may pumalit sa akin sa kalagitnaan. Oh! Kung may mga tagubilin si Master, mangyaring ipaalam sa akin. Ngunit upang kunin ang kalahati, ito. Bagamat isa rin akong ikatlong baitang alchemist, kung may maliit na pagkakamali sa aking kontrol sa temperatura, masasayang ang lahat. Sabi ni Teresa na may seryosong ekspresyon. Hehe, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. May divine tool si Master dito na espesyal na ginagamit para pinuhin ang ganitong uri ng medicinal peel. Tumawa si Patriarch Albert at mayabang na sinabi. Oh! May ganyang divine weapon. Ano yun? Natigilan si Teresa. Ito na. Si Patriarch Albert ay naglabas ng isang grade 3 cauldron mula sa kanyang bag. Gayunpaman, ang kalderong ito ay naiiba sa iba pang mga kaldero. Mayroon itong hilera ng mga thermometer at ilang segundong relo. Kakaiba ang itsura nito. Ano? Ano ito? Kakaiba ang itsura niya. Tiningnan ni Teresa ang grade 3 cauldron sa kamay ni Patriarch Albert na may kakaibang ekspresyon. Ang sakit. Bakit ang daming thermometer na nakaipit dito? Ubo. Ubo. Umubo si Patriarch Albert nang makita niya ang inosenteng mukha ni Teresa. Gusto niyang magpakitang gilas, ngunit hindi alam ni Teresa ang sinasabi niya. Walang ibang pagpipilian si Patriarch Albert kundi ang magpaliwanag, ang banal na sandata na ito ay ginawa ng isang henyong babae na nakilala ko nang nagkataon noon. Tinulungan niya akong baguhin ito. Isang genius na babae. Modification. Saka anong silbi nito? Nagtatakang tanong ni Teresa. Teresa, tingnan mo dito. May stopwatch at thermometer, di ba? May scale naman sa thermometer, di ba? Itinuro ni Patriarch Albert ang bagay na nasa kaldero at may pagmamalaki na sinabi. Nakita ko, pero anong silbi nito? Labis na naguguluhan si Teresa. Hehe, napakakapaki-pakinabang. Ang sukat sa thermometer ay ang temperatura na kailangan para sa countdown na ipinapakita sa stopwatch sa ibaba. Kailangan ko lang i-condense ang apoy ng tableta sa temperatura na ito ayon sa oras sa stopwatch, at pagkatapos ay wala na akong dapat ipag-alala tungkol sa anumang bagay.
Kailangan ko lamang na panoorin ang temperatura ng thermometer na nananatiling pare-pareho hanggang sa matapos ang countdown, at pagkatapos ay ang susunod na oras na iyon ay automatikong magsisimula ang sunog sa oras na iyon. Temperatura sa stopwatch, pagkatapos ay patuloy na panatilihin ang pare-parehong temperatura at hintay ang matapos ang countdown. At iba pa. Sa susunod na segundo. Sabi ni Ancestor Albert. Ito. Ganun ba ka-simple? Ano? Medyo nagulat si Teresa. Hindi ba ibig sabihin na kung susundin natin ng mahigpit ang mga tagubilin, magkakaroon tayo ng 100% success rate? Oo naman. Tumango si Patriarch Albert at sinabing, kaya nga tinawag itong divine artifact. Hanggat kaya natin ang temperatura ng apoy ng tableta, matagumpay nating mabubuo ang tableta. Ang rate ng tagumpay ay maaaring umabot ng 100%. O aking Diyos, ito ay kamangha-manghang. Ngunit ito ay tila napakakomplikado, maaari ba itong gawing iba pang mga table tasks? Bulalas ni Teresa. Imposible iyan, ang mga mekanismo ay nakaset up na, kaya maaari ka lamang gumawa ng mga pildores para sa Sky-class island tulad nito. Umiling si Patriarch Albert at sinabing, ang mga mekanismong ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng isang serye ng mga komplikadong formula ng function. Hindi ito isang bagay na madaling baguhin ng mga ordinaryong tao. Hindi natin kaya. Huwag tingnan kung paano lamang ang mga mekanikal na bagay na ito ay narito. Ito ay nasa ibabaw lamang. May isang chip talaga sa loob. Isang pirasong manok. Ano ang bagay na iyon? Isang espiritong hayop. Kahit gaano pa ito tingnan ni Teresa, ang medicinal cauldron na ito ay hindi mukhang kayang mag-alaga ng maliliit na hayop. Ahem. Ito ay isang uri ng electronic component tulad ng central processing unit sa isang computer. Kailangan lang natin itong patakbuhin ayon sa temperatura at oras. Gayunpaman, nakalimutan natin ang isang mahalagang bagay, ito ay ang apoy. Ang single chip na ito ay maaaring automatikong baguhin ang dami ng apoy na nalilikha ng isang tulad ng kalan sa medicinal cauldron sa pamamagitan ng temperatura at oras ng pagbabago ng layunin ng sunog pagkamit ng intensity ng sunog. Napakakomplikado nito at hindi may lalapat sa ibang bagay. Pagpapakilala ni Patriarch Albert. Kung gayon, ang taong nag-imbento ng bagay na ito ay talagang isang henyo. Hindi talaga maisip ni Teresa na ang pagpino ng tableta ay napaka-high-tech. Tama. Kung hindi, hindi ko na ibinigay sa kanya ang bagay na iyon noon. Sabi ni Patriarch Albert sabay tango. Yung bagay. Yung para sa Little Peach. Bahagyang natigilan si Teresa. Tama, iyon na. Tumango si Patriarch Albert at sinabing, inihanda ko ito sa orihinal para sa iyo at sa makalangit na pagbabago. Hindi ko inaasahan na hindi ko ito magagamit. Hehe, I really want to meet this genius. Teresa said, Miller din ang apelyido ko, paanong hindi ako genius? Tiyangang, bigla kong na-realize na ang cute mo pala ngayon. May balak ka bang bumalik sa anyo mong babae? Anong problema? Biglang tanong ni Patriarch Albert. I didn't. Namula ang mukha ni Teresa. Bagamat sinabi niyang hindi niya ginawa, ipinagkanulo siya ng kanyang ekspresyon. AI. Nagtrabaho ka ng husto. Kung hindi mo na talaga kaya, makakabawi ka na lang. Sasanayin ko ulit ang sky change technique. Naawa si Ancestor Albert sa kanyang disipulo. Hindi na kailangan, Master, simulan na natin ang pagpino ng mga table tasks. Umiling si Teresa at mariing sinabing, ayos lang. Maganda ang lagay ko ngayon. And, since that's the case, then I will not say anything more. Sa isang sandali, kapag ang aking pisikal na lakas at tunay na chi ay hindi na makasabay, maaari kang direktang kumonekta sa akin dito. Sa proseso ng alchemy na ito, mayroong isang maliit na paghinto dito, na siya ring dahilan kung bakit ang dalawang tao ay maaaring magpino ng magkasama. Itinuro ni Patriarch Albert ang pangalawang metro at ang sukat ng temperatura sa kaldero. Sige, naiintindihan ko. Si Teresa ay isa ring alchemist, kaya madali niyang naiintindihan ang ibig sabihin ni Patriarch Albert.
Bilang resulta, sinimulan nilang dalawa na seryosong pinuhin ang mga gamot na table task. 3,125. Tamad na naginat si Jenny at pinunasan ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Inilagay niya ang maliit na kalan sa kanyang kamay sa mesa. Labis siyang nasisiyahan sa kanyang imbensyon na ito pagkatapos ng isang buwang pananaliksik araw at gabi sa wakas ay nagawa na niya ang natapos na produkto. Tuwang-tuwa si Jenny. Wala siyang pakialam sa kanyang pagod habang kinuha niya ang kalan sa mesa at nagmamadaling bumaba, diretso sa villa ni Terence. Nakarinig si Terence ng nagmamadaling katok sa pinto at naisip na si Hanzo iyon. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Jenny sa labas. Jenny, hindi ka ba bumalik para magtanim ng hiwalay? Bakit nandito ka na naman? Terence bro? Matagumpay ang imbensyon ni Jenny, kaya tumakbo siya para makita ka. Itinaas ni Jenny ang maliit na kalan sa kanyang kamay, tulad ng isang bata na nakakuha ng 100 marka sa isang pagsusulit. Tuwang-tuwa siya. Terence bro, sa tingin mo ba magaling si Jenny? Ano ito? Itinuro ni Terence ang maliit na kalan sa kanyang kamay at nagtanong, mukhang grade 1 medicinal cauldron, pero bakit may LCD screen dito? Hehe, tama. Grade 1 medicinal cauldron, pero automatic grade 1 medicinal cauldron. Ito ang pinakabagong imbensyon ni Jenny. Pagmamalaki ni Jenny. First grade cauldron. Automatic na. Napakurap-kurap si Terence, nanlaki ang mga mata. Maaari ko bang intindihin ito bilang iyong medicinal cauldron na automatikong makapagpino ng mga table tasks? Siyempre hindi mo automatikong mapipino ang mga table tasks, kailangan mo ng alchemist para gawin ito. Ipinaliwanag ni Jenny, gayunpaman, ito ay mas simple. Gamit ang automatic grade 1 cauldron na ito, ang katawan ng alchemist ay hindi kailangang magkaroon ng anumang katangiang kahoy, ang katangian lamang ng apoy. Ito ay talagang kapareho ng tahimik na pagpino ng mga table tasks. May mga pahiwatig dito kapag kailangan mong baguhin ang temperatura ng apoy ng tableta. Kailangan mo lang baguhin ang temperatura ayon sa tagal ng panahon, at ang automatikong grade 1 cauldron ay maaaring automatikong ayusin ang apoy ayon sa umiiral na formula sa loob upang palitan ang katangiang kahoy. Sa ganitong paraan, ang mga kinakailangan para maging isang alchemist ay mas mababa. Ito. Maaari kang lumikha ng isang produkto. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence kay Jenny. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung maaari, talagang gusto niyang buksan ang maliit na utak ni Jenny upang makita kung ano ang nasa loob. Isang automatic medicine cauldron. Siya lang ang nakakaisip niyan, tama ba? Tama, nakita ko na nangangailangan ng pera si Terence bro, kaya inimbento ko itong kaldero ng gamot. Ang ganitong uri ng gamot ay mabibili ng mataas na presyo sa mga tagong-bahay at sinaunang sekta. Kailangan mong malaman na ito ay isang high-tech na produkto na maaaring magbigay daan sa kanilang alchemist na bumuo ng mga pildores na may 100% na success rate. Sabi ni Jenny. Jenny. Huminga ng malalim si Terence. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Jenny ay nakahiwalay sa nakalipas na buwan. So, ito ang pinagkakaabalahan niya. Dahil ba sa kapos siya sa pera kaya niya ginawa ito? Sa pagtingin sa manipis na mukha ni Jenny, hindi mapigilan ni Terence na yakapin siya sa kanyang mga bisig. Nagsumikap ka. Nanlamig ang katawan ni Jenny saglit, ngunit sumilay sa kanyang mga mata ang hitsura ng kaligayahan. Hindi siya nagpumiglas at sumandal lang sa mga bisig ni Terence. Pagod na talaga siya. Nitong nakaraang buwan ay halos mapagod siya sa kamatayan. Kung hindi siya practitioner, baka hindi na siya makakatagal. Ayos lang, basta matulungan ko si Terence bro, magiging masaya ako. Sinabi ni Jenny, ang grade 1 medicinal cauldron na ito ay kasalukuyang makakapagpino ng 10 iba't ibang medicinal pill. Gayunpaman, si Jenny ay nagmumungkahi na gumawa kami ng 3 medicinal cauldron. Ang isa ay medicinal cauldron na naglalaman ng 5 karaniwang ginagamit na medicinal pill, ang isa ay medicinal cauldron na may isang solong gamot at ang huling gamot ay maaaring muling gamitin. Mga tabletang panggamot.
Naglalaman ito ng 2 hanggang 3 tabletang panggamot na hindi maaaring gamitin sa 5 pildores na panggamot o 1 pildores na panggamot, mas mahal ito. Biglang napagtanto ni Terence na ang isip ng negosyo ni Jenny ay lumalaban din sa langit. Ito ay orihinal na produkto, ngunit binago niya ito sa 5 sa isa, 10 sa isa, at maraming automatic grade 1 na kaldero. Ang pera na ito ay talagang madaling kumita. Naisip na ni Terence kung gaano ito kasikat kung ang bagay na ito ay mapupunta sa merkado. Aling sekta ang hindi gustong bumili ng ganoong bagay? Sa ganitong paraan, hindi lamang nito mapapalaki ang rate ng tagumpay ng alchemy, ngunit ang anumang tagapagtanim ng elemento ng apoy ay maaari ring magpino ng mga table tasks. Hindi kinakailangang magkaroon ng mga katangian ng elemento ng kahoy. Sinong sekta at pamilya ang hindi bibili nito? Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Sky Elixir Sect at sa Trade Association ng Practitioner, at maaari niyang gawin ang anumang tableta na gusto niyang gamitin anumang oras na gusto niya. Gaano kahanga-hanga at maginhawa iyon? Ang higit na nagpasaya kay Terence ay ang katotohanan na si Harry ay nakakuha ng isang grupo ng Rank 1 at Rank 2 na table tasks para suportahan ang negosyo ni Terence. Napakahusay ngayon. Walang magawa si Terence tungkol sa Rank 2 pill sa ngayon, ngunit ang Rank 1 na pill ay malamang na magtambak sa mga kamay ni Harry sa hinaharap. Ibebenta niya ang mga ito sa mas mababang presyo o sino ang bibili nito. Napakamura na gawin ito sa aking sarili, at napakababa ng gastos. Iniisip lang ni Terence kung paano niya sisirain si Harry sa oras na ito, at ngayon ay ibinigay sa kanya ni Jenny ang Reg Along ito na lumalaban sa langit. Hinampis niya ng unan kapag inaantok siya. Malamang na magagalit si Harry kapag nalaman niya ito. Jenny, nalutas mo talaga ang isang malaking problema. Napabuntong hininga si Terence. Ang mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay ay hindi madaling kumita ng pera. Ang isa sa mga table tasks para sa mahabang buhay at panlinis ng lason ni Terence ay maaaring ibenta ng 200 milyon sa karaniwang mundo, ngunit posible ba iyon sa mga tago at sinaunang mundo? Hindi pwede. Katulad na lamang kung paano nagkaroon ng ibang presyo ang mga prutas sa bansang pinanggalingan at ibang presyo kapag lumipad sa ibang bansa. Gayunpaman, si Jenny ay isang sandata na pang-agaw ng pera. Oo, pero hindi ko alam kung magkano ang ibebenta. Ngunit maibibigay ni Terence Bro ang bagay na ito sa karaniwang bahay Lane, hayaan silang gumawa at magbenta. Ang karaniwang pamilyang Lane. Pumikit si Terence, gusto niyang makipagtulungan sa vice-presidente ng Asosasyon ng Kalakalan ng Practitioner, dahil siya ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Hindi niya malilimutan ang tungkol sa kanya kung may nangyaring maganda, ngunit hindi niya akalain na imumungkahi ni Jenny na ibigay ang mga karapatan sa pagbebenta para tirahan si Lane. Tumingin siya sa kanya ng kakaiba, naalala kung paano siya nakiusap para sa common house na si Lane. May koneksyon ba siya sa common house na si Lane? Ngunit si Jenny ang nag-imbento nito, at si Terence ay lubos na nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay nito sa kanya ng libre. Dahil sinabi niyang gusto niyang ibigay ito sa common house na si Lane, pagkatapos ay ibibigay niya ito sa kanila. Sige, makikinig ako sa iyo. 3,126. Salamat Terence Bro. Masayang sabi ni Jenny. Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak. Ito ay isang bagay na inimbento mo sa iyong sarili. Kahit hindi mo ibigay sa akin, wala akong masasabi kung pupunta ka lang sa common house Lane para magtrabaho kasama mo. Nagpapasalamat ka pa rin. Hindi, ang mga gamit ni Jenny ay kay Terence Bro, wala siyang ideya. Sabi ni Jenny habang nakahiga siya sa mga bisig ni Terence. Holy she asterisk T, Shield Bro, you're too fast. Bagamat kinikilala namin ni Cheryl Sis si Jenny, hindi mo siya basta-basta kayang yakapin sa harap ng pintuan pagkaalis ni Cheryl Sis. Kailangan mong gawin ito sa villa, at isama mo si Shu. Boses ni Yasi mula sa likuran. Medyo nahihiya si Jenny habang nagpupumiglas siya mula sa pagkakayakap kay Terence at tumingin kay Yasi. Medyo pagod si Jenny, kaya tinulungan ako ni Terence Bro. Naiintindihan ko.
Anong nakakatuwa dito? Itinuro ni Yasi ang automatic grade 1 medicine cauldron sa kamay ni Terence. Ito ay isang bagay na naimbento ni Jenny. Ipinaliwanag ni Terence ang function ng automatic medicine cauldron kay Yasi. Hindi kaya. Jenny, napakalakas mo. Magiging mayaman si Shield Bro sa pagkakataong ito. Dilat ang mga mata ni Yasi habang nakatingin sa automatic grade 1 medicine cauldron sa mga kamay ni Terence. Haha. Tumawa si Terence, at medyo napahiya si Jenny. Tama, kalasag bro, may computer program sa bagay na ito diba? Biglang tanong ni Yasi. Oo, dapat meron. Tumanggo si Terence. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat kung mayroong isang computer program doon, kailangan itong i-encrypt. Maaaring hindi ito maintindihan ng mga sinaunang sekta at mga tagong bahay, ngunit kung may kilala silang alam, hindi natin maibebenta ang ating mga produkto kung piratahin nila ito. Paalala ni Yasi. Tama ka. Marami ng peking gamit ngayon. Kung mga peking pagkalabas ay hindi sulit. Tumanggo si Terence matapos marinig ang paalala ni Yasi. Yasi, pinag-isipan mo ng mabuti Jenny at hindi ko naisip iyon. Tama, Terence bro. Tama si Yasi. Kailangan nating gawin ito gamit ang encryption. Tumanggo si Jenny. Ngunit si Jenny ay hindi magaling sa paghack ng kaalaman tulad ng encryption at decryption. Hindi ako kumpiyansa sa paghingi ng tulong sa akin. Problema ito. Isang hacker. Biglang ngumiti si Terence, mayroon akong isang mabuting kaibigan. Napakahusay niya sa computer, lalo na sa paghack. Mukhang walang problemang ipaubaya ito sa kanya. Mayroon akong 2 mistress na eksperto din sa computer. Pagdating ng panahon, ang encryption ay magiging napakalakas na kahit ang mga sinaunang sekta at mga tagong bahay ay hindi ito magagawang kopyahin. Mabuti naman. Medyo nagulat si Yasi. Hindi niya akalain na kilala ni Terence ang mga tao sa lugar na ito. Kung gayon, Terence bro, maaari kang bumalik sa trabaho dito muna. Narito ang isang flash drive, ang disenyo ng first class na automatic cauldron na ito at ang source code ng single chip sa loob ay narito lahat. Maaari mo nang simulan ang pagsasaliksik at paggawa nito ngayon, kailangan ni Jenny na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Sabi ni Jenny. Continue the research. Ano pa ba ang gusto mong i-research? Hindi pa ba ito sapat? Napakurap si Terence. Ito ay grade 1 pa lang. Mayroon pa ring grade 2 at 3. Gayunpaman, mas madali ang grade 1. Sinubukan ni Jenny ang mga materyales para sa grade 1 cauldrons at nalaman na maaari itong palitan ng titanium alloy. Gayunpaman, ang grade 2 cauldrons ay hindi ganoon kadali. Kung sila ay ginawa, hindi sila maaaring mamasles ng walang kapalit. Kaya kailangan pa ring ipagpatuloy ni Jenny ang pagsisikap. Sabi ni Jenny. Kung gayon, guguluhin kita. Hindi siya pinigilan ni Terence, ngunit hinikayat siya, Jenny, aasa ako sa iyo para kumita ng pera sa hinaharap. Okay? Si Jenny ang magiging puno ng pera ni Terence bro mula ngayon. Ngumiti si Jenny, kumaway kay Terence, at masayang tumakbo pabalik sa kanyang vilya. Terence bro, sa tingin mo ba nilapitan ka ni Jenny, tinulungan kang gumawa ng mga table tasks, at inimbento pa ito para sa iyo? Sa tingin mo ba may pakay siya? Tanong ni Yasi pagkaalis ni Jenny. Napakurap si Terence, bihira siyang kausapin ni Yasi sa ganoong formal na tono, ngunit kailangan itong maging isang bagay na mahalaga, hindi ko masabi. Mahirap isipin kung ano ang kanyang layunin. Tama, isang babaeng handang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo, ano kaya ang layunin niya? Yasi shook her head, confused. Yes, I say bit confused. Jenny helped you so much and made this magic thing to make money for you. Could it be that she really admires Shield bro, just like Shu? Paf! Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak sa mga sinabi ni Yasi. Kung katulad mo siya, ibig sabihin napaka-scheming niya. Nakakainis, Shield bro, kinukutya mo ako sa pagiging isang schemer. Hindi natuwa si Yasi. It's not sarcasm. At least you won't harm me, right?
Ngumiti si Terence, hindi ko akalaing gagawin din iyon ni Jenny. Kaya kahit anong mangyari, kung ayaw niyang sabihin sa akin, hindi na ako magtatanong. Sapat na ang ibinigay niya para sa akin. At nandyan si Cheryl sis. Paalala ni Yasi. MHM? Kapag tapos na ako dito, pupunta ako sa Dark Palace at bibisitahin si Cheryl. Seryosong tumango si Terence. Masayang bumalik si Yasi sa TV. Pagkatapos bumalik ni Terence sa kanyang silid, tinawag niya ang Siyam. Ang ilang mga bagay, dahil pinili niyang harapin ito, hindi tataka si Terence mula rito. Ang magkasunod na pagtanggap sa Miss at Jenny ay nagpabago sa mentalidad ni Terence. Dahil nagbago na ang mga tao sa paligid niya dahil sa kanyang hitsura, at ang pagbabagong ito ay hindi na maibabalik, bakit sinubukan pa niyang lumaban? Ito ay mas mahusay na hayaan ang kalikasan sa kanyang kurso. Agila. Nagulat ang ika-9 na prinsesa nang matanggap ang tawag ni Terence. Tawagin mo na lang akong Terence mula ngayon, o tawagin mo akong Kuya E na parang 7, hindi ko na kailangan ang pangalan, Eagle, na, sabi ni Terence. Ano? Medyo nagulat ang pang-9 na prinsesa. You're not going to be formal with me. Kahit ano, hindi nito mababago ang katotohanan na sabay tayong lumaki. Bakit kailangan pang magbago? So, ano sa tingin mo, 9th? Ngumiti si Terence. Tungkol ito sa iyong tunay na magulang at kapatid. Titingnan ko nga. Kung talagang mapapagaling ng isang tagapagmana ang sakit ko, mas gugustuhin ko pang maging tagapagmana. Araw-araw akong naka-wheelchair at hindi na ako nasisikatin ng araw. Masyadong masakit. Huwag mong ibahin ang usapan. Sinasabi mo na ba na nagpasya ka nang tanggapin ako? 3,127. Tanggapin kita. Napakurap si Terence. Hayaan mo akong maging girlfriend mo. Di ba sabi mo kung hindi mo kayang baguhin, wag mo nang baguhin? Sabi ni Little 9. I mean, childhood sweethearts tayo. Anong kinalaman yan sa pagiging girlfriend mo? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Siguradong alam ni 9 kung paano itulak ang kanyang swerte. Di ba girlfriend mo ang childhood sweethearts? Tanong ni Little 9 bilang ganti. Childhood sweethearts kami ni Kitty, so girlfriend ko siya. Di ba ibig sabihin girlfriend ko kayong dalawa? Tanong pabalik ni Terence. Tama, sinong nagsabing hindi? Ang sabi ni Little 9 na walang katotohanan, marami akong asawa. Natahimik si Terence. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Iyon. Alam mo na hindi magagawa ng mga tagapagmana iyon. Kaya, itigil na natin ang usapin ng isang kasintahan. Alam ko, hindi na lang natin kailangan matulog sa ngayon. Pwede pa tayong magkayakap. Sabi ni Little 9. Lil Gio, kailan ka naging napakarumi? Pinagpawisan si Terence. Inaasahan mo ba na ang isang batang babae na gumugugol ng lahat ng kanyang oras sa internet at sa forum ay magiging dalisay? Hindi ko matukoy kung ito ay isang lalaki o isang babae. Sabi ni Little 9. Si Terence ay hindi nakaimik, tapos mag-usap tayo kapag nagkita tayo, okay? Napakaseryosong tanong nito, hindi ko maipaliwanag sa telepono. Sige. Wala nang sinabi pa si 9 kay Terence sa pagkakataong ito, alam niya kung kailan titigil. Kung hindi dahil sa katotohanang narinig niya ang tungkol sa pagbabago ni Terence kay Kitty, hindi niya sana ito itinulak ng husto ngayon. Kung ito ang matandang Terence, malamang na tumahimik na lang siya. Alright, Little 9, I'm calling you this time because I need your help with something. Magaling ka ba sa pag-encrypt sa isang chip? Tanong ni Terence. Isang solong chip. Karamihan sa mga nag-iisang chip sa mundo ay maaaring mag-decrypt. Bakit mo ito tinatanong? Medyo nalilito si 9 kung bakit nagtatanong si Terence tungkol dito. Ito ay ganito. Sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol sa pag-imbento ni Jenny ng isang automatikong kaldero ng gamot na maaaring gumawa ng mga table tasks. Nako, madali lang. Ipadala sa akin ang source program, at tutulungan kitang i-encrypt ito. Ilagay ito sa isang uri ng solong chip na binuo namin ni Ninang noong wala kaming gagawin.
Walang impormasyon sa ganitong uri ng solong chip sa mundo. Napakalakas ng encryption, at napakahirap i-crack ito. Direktang sabi ni Little Nine. Sige, ipapadala ko sa email mo mamaya. Nakahinga ng maluwag si Terence pagkatapos ayusin ang isang bagay. At pagkatapos ay gusto mong bumuo ng iba't ibang mga programa, tama? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong hitsura ng bawat isa sa kanila at kung ano ang kanilang mga function. Tutulungan kitang isama at i-encrypt ang mga ito. Sabi ni Little Nine. Walang problema, sabi niya. Kamusta si Kitty? Tumango si Terence. Ganoon pa rin. Matapos malaman ng Little Seventh Sister na hindi na niya kailangang tumakbo para sa aking sakit, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa iyo na mahanap ang asul na kristal at iba pang mga bagay. Ipapaalam niya sa iyo kapag may balita na. Sabi ni Little Nine. Sige, hindi muna ako magiging busy. Babalik ako at titingnan. Sabi ni Terence. Matapos tapusin ang tawag na may siyam, nag-alinlangan sandali si Terence bago tinawagan si Jasmine. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinanap si Chenny, kundi si Jasmine. Hindi niya alam kung bakit, pero baka may gusto siyang patunayan. Mr. Terence. Mabilis na kinuha ni Jasmine, masaya ang boses ngunit nag-aalala rin. Ms. Jasmine Lane, narinig ko na ang bangko ay nagsisimula ng habulin ka para sa iyong utang. Diretsong tanong ni Terence. Oo, maraming utang ang pamilya Lane. Hindi sinubukan ni Jasmine na itago ang anuman, ngunit si Jasmine ay nagsusumikap na, sinusubukang maghanap ng mga bagong proyektong kumita ng pera. Itago mo ang sukli, bibigyan kita. Dahil doon, sinabi ni Terence kay Jasmine ang tungkol sa automatic grade 1 medicine cauldron na naimbento ni Jenny. May isang mahiwagang bagay. Talagang hinangaan ni Jasmine ang taong nag-imbento nito. Hindi masyadong maganda para kay Jasmine na makakuha ng ganoong kagandang deal, di ba? Walang masama. Sinabi ng inventor na gusto niyang ibigay ito sa iyong pamilyang Lane. Napakahalaga niya sa akin, at gayon din ang kanyang mga salita. Sa makatuwid, ibibigay ko ito sa iyong pamilyang Lane. Sabi ni Terence. Tuwang-tuwa si Jasmine. Ano ang sinabi mo? Napakurap si Terence. Paumanhin, Mr. Linford, na wala ang aking katinoan. Masyadong mahiwaga ang bagay na ito, at labis akong nasasabik. Sa palagay ko, kapag napunta ang bagay na ito sa palengke, ang mga nakatagong bahay at sinaunang sekta ay darating lahat upang kunin ang mabuting panig ni Lane. Taos-pusong sabi ni Jasmine. Sige, ipauubaya ko sa iyo ang marketing planning. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Sana hindi mo pababayaan ang pagsisikap ng kaibigan ko. Dapat mong gawing mabuti itong medicinal cauldron. Huwag kang mag-alala, Mr. Linford. I will do my best. Sabi ni Jasmine. Mabuti naman. Wala na akong sasabihin. Pero, mas mabuting pumunta ka sa Stonegate City para kunin ang sample mo, sabi ni Terence. Nag-aalala akong ipadala ito sa iyo, kung tutuusin. Hindi mo pa nakita ang teorya ng kaldero, kaya kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo ng personal. Sa katunayan, ang mga salita ni Terence ay isang dahilan lamang. Bigla siyang nagkaroon ng matinding pag-iisip sa kanyang puso, at iyon ay ang makita si Jasmine. Jasmine, Jenny. May relasyon kaya sila? Hindi inisip ni Terence na posible ito, ngunit ang oo ni Jasmine ay tila may naantig sa kaibuturan ng puso ni Terence, na nagdulot sa kanya na makita siya. Sige, susugod ako ngayon. Bukas na lang tayo magkikita. Sumang-ayon si Jasmine nang walang pag-aalinlangan, at dahil dito ay medyo nadismaya si Terence, parang may mali siya sa ilang bagay. Then see you tomorrow. Tumango si Terence at ibinaba ang telepono, na wala ng interes. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang pagsasaliksik sa forging fire. Lalo siyang naging bihasa dito, ngunit hindi siya nang ahas na subukang likhain ang espasyo ng Jade. Wala siyang sapat na materyales, at kung hindi ito gagana, siya ay mahihirapan.
Ang bagay na ito ay may rate ng tagumpay, tulad ng paggawa ng elixir, hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa jade, ngunit ang mga materyales ay mabubulag. Kailangang maging 80% kumpiyansa man lang si Terence bago siya maglakas loob na kumilos. Sa gabi, si Terence ay nasa kalagitnaan ng pagpino sa Jade Space nang bigla niyang naramdaman ang isang kotse na nakaparada sa labas ng villa. May 2 tao sa kotse, at sila ay mga practitioner. Si Terence ay nakabantay sa pagdating ni Hanzo, kaya ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakalock sa labas ng courtyard ng villa. 3,128. Tumayo si Terence at lumabas ng silid, naglalakad patungo sa pasukan ng villa. Dahil nandito na sila, ayaw ni Terence na pumasok sila sa bahay. Pagkatapos ng lahat, si Bruno ay isang practitioner, at si Terence ay natakot na mapahamak niya sina Zyrene at Yasi. Kailangang malaman ng isang tao na ang taong ito ay isang pervert kahit na wala siyang ginawa kay Zyrene o Yasi, magiging hindi komportable si Terence na maging pervert niya. Young Master Bruno, aalis na kami pagkatapos naming makuha si Zyrene, huwag ka nang gumawa ng gulo. Matigas na sabi ni Dorian kay Bruno pagkababa ng sasakyan. Alam ko. Si Bruno ay labis na hindi nasisiyahan sa tono ni Dorian, ngunit alam din niya na napakaraming tao ang namatay noon, at ang isang mabilis na labanan ang pinakamahusay na paraan upang wakasan ito. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Inalis ng Grand Elder ng Dark Palace ang isang babaeng estudyante, at may natira. Kung maaari niyang kunin ang isa pa na sumama kay Zyrene, ito ay isang magandang bagay, ngunit hindi niya masabi ng sigurado. Papasok na sana si Hanzo sa villa nang makita niya si Terence na nakatayo sa pintuan. Tumalon siya, ikaw pala. Young Master Bruno, tumakbo ka. Sesubunutan kita. Hindi malay na sumigaw si Hanzo. Naranasan niya ang kapangyarihan ni Terence sa Trade Association ng Practitioner, at tumakas na siya. Ngayong nasugatan na siya, hindi na niya magamit ang buong lakas niya. Hindi man lang niya maprotektahan si Bruno, pati na ang manalo laban kay Terence, kaya kailangan niyang paalisin si Bruno dito. Nagulat si Bruno, ngunit hindi siya tanga. Gusto ni Hanzo na tumakbo siya, kaya tiyak na nasa panganib siya. Walang pakialam si Bruno sa buhay at kamatayan ni Hanzo. Tumalikod siya at sumakay sa kotse. Kumunat ang noo ni Terence. Gusto niyang pahirapan si Dorian na tilihin si Bruno, ngunit hindi niya inaasahan na magiging alerto si Dorian. Gayunpaman, ang pag-iwan ng isa ay sapat na. Ang ika-9 na galaw ng wildfire na 8 trigrams bomb. Sinamantala ni Terence ang distraction ni Hanzo at ginamit ang ika-9 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb. Si Hanzo ay nag-aalala tungkol kay Bruno at wala ng oras upang ipagtanggol ang sarili ng ang palad ni Terence ay nasa harapan na niya. Napatalon siya sa gulat at gusto niyang umiwas, ngunit nakita niyang hindi pa umaandar ang sasakyan ni Bruno. Napapikit na lamang siya nang walang magawa at nataman para makatakas si Bruno. Kailangan niyang aminin na ang mga tao mula sa pamilyang Dorian ay napakatapat. Kung umiwas siya, nabangga ni Terence ang sasakyan na kasisimula pa lang, at namatay si Dorian. Boom! Dinadaluyan na ni Hanzo ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng pag-atake ni Terence kaya pinalipad siya. Ang katawan ni Hanzo ay bumaril na parang kanyon at malakas na bumangga sa kotse ni Bruno na kasisimula pa lang. Ang puwersa ay napakalakas, at kapag nataman nito ang sasakyan ni Bruno, tiyak na mabibigla ito. Hindi ito ang gustong makita ni Hanzo, kaya wala siyang pagpipilian kundi bawiin ang kanyang purong enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili at gamitin ang kanyang dalisay na enerhiya upang labanan ang puwersa ni Terence. Paf! 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 Ang mga pinsala ni Hanzo ay hindi nakamamatay sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, bagaman nabawasan ang puwersa ng kanyang paglipad, si Hanzo ay dumanas din ng malubhang panloob na pinsala sa parehong oras. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Nang makarating siya sa likod ng sasakyan ni Bruno, humihingal na siya. Lalo na't hindi niya ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para protektahan ang kanyang katawan, ang sugat sa kanyang ulo ay muling naging napakalubha.
Halata namang hindi na siya makakaligtas. Kasabay nito, pinaandar ni Bruno ang sasakyan at mabilis na nawala sa harap ng villa ni Terence. Nag-alinlangan si Terence habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan ni Bruno. Hindi siya naghabol. Inubos ng ika-9 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams palm ang karamihan sa kanyang stamina at chi, at maliit na bahagi na lang ang natitira. Kahit na maabutin niya si Bruno, naubos na niya ang halos lahat ng natitirang stamina at chi niya, at hindi siya sigurado kung mapapatay niya ito. Bukod dito, posibleng ilantad ang kanyang kahinaan. Mas mabuting hayaang makita ni Bruno ang kanyang malakas na panig at matakot. Hindi niya alam ang gagawin kung magdadala siya ng 2 Sky-Class Master sa susunod. Habang nakatingin kay Dorian sa rearview mirror, na dumudura ng dugo sa hangin, naisip ni Bruno na siya ay mapalad ito ang kapangyarihan ng Sky-Class Mid-Phase Peak. Dahil gusto niyang tumakas, hindi niya sinuri ang sariling lakas ni Terence ngunit nakita niya ang lakas ng kakayahan ni Terence, kaya hindi niya naisip na si Terence ay isang Sky-Class Mid-Phase Peak Master. Sa ganitong paraan, walang problema ang pagpatay kaagad sa nasugatang si Dorian. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ni Hanzo sa iba pa niyang mga salita? Ang kaharap niya ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kailan pa nagkaroon ng koneksyon ang sinaunang pamilyang Feng? O Timothy sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, hanggang sa punto kung saan makakakuha sila ng isang tao mula sa sekta upang protektahan si Zyrene. O ang asong iyon na si Zyrene ay nakipag-ugnay sa isang alagad ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta para maging bodyguard niya. Ang unang posibilidad ay hindi masyadong malamang. Sa opinyon ni Dorian Burrow, ito ay ganap na imposible. Kung talagang may kakayahan si Timothy, matagal na niyang hawak ang totoong kapangyarihan sa pamilya Feng. Bakit kailangan niyang matakot kay Orland? At kaya, naisip niya na ang pangalawang posibilidad ay ang pinakamalamang. Hindi niya maiwasang sumpain sa kanyang puso Zyrene, ang B*H na iyon. Akala niya ay dalisay at inosente siya, pero second-hand good siya. Gayunpaman, habang siya ay kumilos ng ganito, mas mahirap patahimikin ang kanyang galit. Kailangan niyang makuha si Zyrene, kung hindi, hindi niya ito kakayanin sa pagkakahiga. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagtakas. Natural, hindi iiwan ni Terence si Dorian sa lupa, at narinig din ng mga tao sa villa ang ingay sa labas. Si Sanford at Chester ay nagmamadaling lumabas. "Fane bro? Chester? Kayo na ang bahala sa lalaking ito." Kahit na walang ginawa si Terence, si Hanzo ay namamatay na. Hahayaan na lang niya sina Sanford at Chester na makahanap ng lugar para mawala siya. "Oo. Salamat sa tulong mo, Mr. Linford." Pasasalamat na sabi ni Sanford. Ito ay isang Sky-Class Mid-Phase Peak, pagkatapos ng lahat, at kitang-kita niya ang lakas ni Hanzo dahil hindi pa siya ganap na patay. Laking gulat niya si Terence ay malakas talaga, kahit na ang Sky-Class Mid-Phase Peak ay maganda. Gayunpaman, tumakas si Bruno at hindi niya nagawang panatilihin siya rito. Napabuntong hininga si Terence. "Mr. Linford, with all due respect, buti na lang tumakas si Bruno. Kung talagang gusto mo siyang patayin, kailangan mong magtiis ng malaking sama ng loob." Mabilis na sabi ni Sanford. 3,129. Oh! Lumingon si Terence kay Sanford. Ang kataas-taasang elder ng Dark Palace ay kahanga-hanga, tama. Ngunit hindi siya maglalakas loob na patayin si Bruno. Ang layunin niya ay mag-iwan ng paraan para hindi magalit ang pamilyang Dorian. Nakita ni Sanford na hindi naintindihan ni Terence kaya't nagpatuloy siya, kaya nga sinabi ko na ito ay isang magandang bagay. Tumango si Terence, ngunit hindi nagkomento. Ang mga salita ni Sanford ay may katuturan, ngunit si Terence at ang sinaunang bahay na si Feng ay nasa digmaan na. Walang puwang para sa negosasyon. Kahit napabayaan ni Terence si Bruno, hahayaan ba siya ng bahay? Hayaan na lang ba nila ang bagay na ito? Ito ay malinaw na imposible. Tama ang hula ni Terence. Ang unang ginawa ni Bruno nang bumalik siya sa hotel ay tumawag kay Geoff para sa tulong. "Hindi ka mahina. Natapos mo na ba ang negosyo mo? Huwag ka nang manatili dito, bumalik ka na lang sa pamilyang Dorian."
Kinuha ni Geoff ang telepono at direktang kinausap si Bruno. Hindi naman sa hindi niya masyadong inisip ang tungkol dito pagkatapos ng lahat, ang Dark Elder ng Dark Palace ay umalis na, at sa pagiging mahirap ni Dorian, isang Sky-class mid-face pick, ang pag-aalaga kay Zyrene ay isang piraso ng cake. Tay, hindi maganda. May nangyari. Patay na si Hanzo. Nagtatampo ang mukha ni Bruno at gulat na sinabi niya, masyadong makapangyarihan ang taong iyon. Isang galaw lang at napatay niya si Hanzo. Sa kabutihang palad, tumakbo ako ng mabilis, kung hindi, namatay din ako. Ano? Nagulat si Geoff. Paano namatay si Hanzo? Ano ang nangyayari? Hindi ba umalis ang Grand Elder ng madilim na gabing palasyo? Paano mamamatay si Hanzo? Hindi mahina, mabilis na tanong ni Geoff, ano ba ang nakatagpo ninyo sa pagkakataong ito? Baka bumalik na ang Grand Elder ng Dark Palace. Hindi. Hindi ang mga tao ng Dark Palace, kundi ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Si Zyrene, ang B***sketch na iyon, ay nanligaw sa isang young master mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at siya ay Sky-class mid-face pick din. Pinatay niya si Hanzo sa isang galaw. Hindi nangahas si Hanzo na itago ang anuman at sinabi kay Dorian ang tungkol sa nangyari, ngunit alam ni Dorian ang tungkol sa Jinx. Pagkatalo ni Hanzo sa Trade Association ng Practitioner, kaya nahulaan na lang niya na kilala ni Dorian si Terence. Oh! Ang mga tao mula sa araw-araw at araw-araw na sekta ay kasali. Hindi napigilan ni Geoff na makaramdam ng matinding galit mula sa kanyang tadyang matapos marinig ito. Hindi pa nga naaayos ang pagkamatay ni Dorian Bushaw, at hindi lang pinatay ng iyong mga tao si Gian, kundi pinatay din ng husto si Dorian kasama si Zyrene. Sinong hindi makatiis? Kahit na hindi sila makapunta sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta para humingi ng paliwanag, kailangan nilang patayin ang disipulong ito ni Zyrene. Kung hindi, nasaan ang mukha ng pamilyang Dorian? Napakaraming tao mula sa pamilyang Dorian ang namatay sa kamay ng alagad na ito ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kung matitiis pa lang ito ng pamilyang Dorian, wala na bang makakasakay sa likod ng pamilyang Dorian at kawawa sa hinaharap? Kailangang gumawa ng ilang hakbang si Geoff. Ngunit, isang Sky-class mid-face pick. Hindi ba sinabi ni Hanzo na siya ay isang Sky-class early phase? Nag-level up ba siya ng ganoon kabilis? Gayunpaman, hindi tanga si Dorian Jean agad siyang nakaisip ng problema. Malamang na hindi nakita ni Bruno ang lakas ng kalaban nang siya ay tumatakbo, ngunit sa paraan ng pagpatay niya kay Dorian Jean, masasabi niyang ang kalaban ay Sky-class mid-face pick. Ito ay may kabuluhan ng araw-araw at araw-araw na sekta ay ang lahat ng mga masters na mas malakas kaysa sa kanila, at hindi kakaiba para sa isang Sky-class early phase na pumatay ng Sky-class mid-phase peak kahit na si Baron, isang Sky-class late phase peak, ay pinatay ng isang Sky-class early phase. Ano ang logic sa likod nito? Yes. Dad, I can't take this lying. What should I do? Sabi ni Bruno. Kahit na ako ay hindi makayanan, huwag kang mag-isa, ngunit kung gusto nating guluhin ang taong ito, ang mga normal na practitioner ay walang magagawa na gagawa niyang pumatay ng isang Sky-class mid-phase peak sa isang segundo, ibig sabihin, ang kanyang combat index ay umabot na sa Sky-class late phase. Maliban na lamang kung makakakuha tayo ng Sky-class late phase peak upang labanan siya, wala tayong kumpiyansa na pigilan siya. Pinag-isipan ito ni Geoff, ngunit sobra niyang tinansya ang lakas ni Terence. Nagulat si Bruno. Palihim niyang inisip na swerte siya at mabilis na nagtanong, so, Father, hindi ka niya kapareha. Hindi ko masasabing hindi ako ang kapareha niya, pero at least hindi ako sigurado kung kaya ko siyang panatilihin dito. Kaya, kung gusto natin silang makitungo, maliban na lang kung lalabas ng personal ang lolo o tiyuhin mo, walang sino man sa pamilyang Dorian natin ang makakapareha niya. Napabuntong hininga si Geoff sa loob. Walang balita tungkol sa dalawang dakilang ninuno. Ang dalawang super expert na ito ng pamilyang Dorian ay umiral sa pangalan lang. Kung gayon, maaari bang tumulong sina lolo at tito? Tanong ni Bruno. I'll have to ask you about that. He's not weak.
Sa panahong ito, dapat humanap ka ng mapagtataguan at maging low profile. At least, bago kumilos ang lolo o tiyuhin mo, huwag kang padalos-dalos. Nagbabala si Joff. Oo, naiintindihan ko, Dad. Si Bruno ay hindi isang tanga. Patay na si Hanzo, at siya na lang ang natitira. Maglalakas loob ba siyang kumilos ng padalos-dalos? Hindi ba't kapareho iyon ang paghahanap ng kamatayan? Oo. Nakahinga ng maluwag si Joff nang marinig niya ang sagot ni Bruno. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na naglakad patungo sa silid kung saan nakatago sina Vladimir at James. Klang klang klang. Hating gabi na naman. Narinig din ni Vladimir ang mga yapik ni Joff, kaya sinabi niya, Joff, ano ang problema? Pumasok ka at mag-usap. Pare, kuya, may malaking nangyari. Nalungkot si Joff. Tuwing bibisita siya, may malaking nangyari. Anong big deal ngayon? Bumilis ang tibok ng puso ni Vladimir habang nagtanong. Patay na rin si Hanzo. Habang nagsasalita si Joff, sinabi niya kay Dorian at James ng detalyado kung paano sinaktan si Hanzo ng mga disipulo ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta nang pumunta siya sa Cultivator Trade Association, at kung paano siya binugbog hanggang mamatay nang muli niyang nakilala ang disipulong ito ng gabing iyon. Ano? Araw-araw at araw-araw na naman bang sekta? Ang mga mata ni Vladimir ay kumislap na may masamang kislap, malalayo ka na. Isang hamak na munting disipulo, tanging ang Sky Class na unang yugto, ngunit ang pagkakaroon ng battle index ng Sky Class late phase. Ang pang-araw-araw at araw-araw na sektang ito ay siguradong masama. Galit na galit din si James, kung hindi natin aalisin ang lalaking ito, tiyak na magiging malaking banta siya sa ating pamilyang Dorian sa hinaharap. Ama, magboboluntaryo akong patayin ang brat na ito at maghiganti para sa aking kakilala, sina Gian, at Dorian. 3,130. Huwag kang impulsive. Kinaway-kaway ni Vladimir ang kanyang kamay. Napaka-steady na tao pa rin ang matandang ito. Nag-isip siya sandali bago sinabing, narinig ko na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay nagsasanay ng isang mahalagang disipulo para sa Sky Class Island Plan. Kailangan nating malaman kung sino ang disipulong ito. Kung hindi, kung talagang importanteng alagad iyon, hindi magiging kasing simple ng iniisip natin kung hahawakan natin siya. Sigurado akong alam ninyong dalawa kung ano ang naghihintay sa atin. Hindi ba namatay si Gian dahil hinawakan niya ang tagapagmana ng Dark Palace? Kung hahawakan natin ang mahahalagang disipulo ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, tayo ang magiging the public enemy ng buong sinaunang antas. Ito. Ang mga salita ni Vladimir ay nagpawis kay Dorian at James. Tama, hindi pa ba sapat ang leksyon ni Cheryl? Ang pagkamatay ni Cardo at Sam ay naging sanhi ng paghihirap ng pamilyang Dorian sa katahimikan. Kung talagang hinawakan nila ang mahalagang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kung gayon walang tatayo para sa kanila kahit na sila ay lipulin. Pare, kung talagang importanteng alagad ito ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, magtitiis na lang ba tayo? Tanong ni Eastern Silver Star, medyo nanlulumo. Siyempre hindi natin pwedeng hayaan na lang na ganito. Once we break through to Sky Class late phase peak, we'll go to the everyday and everyday sect and demand an explanation. We can leave that important disciple alone, but the everyday and everyday sect has to pay the price. Sabi ni Vladimir. Mabuti naman. Paano kung hindi siya? Tanong ng Eastern Silver Star. Kung hindi, kung gayon ay simple. Maaari mo siyang direktang patayin pagkatapos mong makarating doon. We don't dare to make trouble for the everyday and everyday sect right now, walang pakialam na sagot ni Vladimir. Pero ordinaryong disipulo lang sa labas. Mabuti kung papatayin natin siya. Sige. Tumango ang Silver Star, pagkatapos ay bumaling sa Gintong Star, Kuya, bilasan mo at alamin kung sino ang batang iyon. Kung wala, papatayin ko siya. Alam ko, pupunta ako at mag-iimbestiga. Tumango si Joff. Pagkatapos umalis sa silid ni Vladimir, tinawag ni Joff si Orland. Walang mas madali kaysa kay Orland na malaman kung sino ang mga tao ni Zyrene. Kung tutuusin, mas marami siyang alam tungkol kay Zyrene kaysa sa pamilyang Dorian.
Sa pagkakataong ito, si Dorian ay hindi nakipag-ugnayan kay Julie ngunit direkta kay Orland. Natatakot siya na baka ilabas ni Julie ang balita kay Timothy. "Hello, kamusta?" Kinuha ni Orland ang hindi pamilyar na numero at medyo nalilito kung sino ang tumatawag. "Mr. Orland. Ako si Geoff mula sa pamilyang Dorian." Nagpakilala si Geoff. Pagbati, young master ng pamilyang Dorian. Medyo nasasabik si Orland. Hindi niya akalain na tatawagan siya ng pamilyang Dorian na hindi niya masyadong kilala. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Dorian ay ang pamilya ni Julie. Kahit na hindi nila gusto si Zyrene at gustong makipag-ayos sa kanya, hindi sila madaling gumawa ng anuman kay Timothy. Pagkatapos ng lahat, sila ay pamilya ni Julie Dorian. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo nalilito si Orland. Ano ang gusto ni Geoff sa kanya? "Orland, may bodyguard na kasama si Zyrene ngayon, at sana ay malaman mo kung sino siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mahihirapan tayong hawakan si Zyrene." Sabi ni Geoff. "Oh, bodyguard ni Zyrene. Di ba Sanford? Isa lang siyang mystic, paano siya mahirap pakitunguhan?" Bahagyang natigilan si Orland, pagkatapos ay sinabi niya, "Ibig mong sabihin, ano ang nangyari sa madilim na palasyo? Pero hindi ba umalis ang Grand Elder ng Dark Palace?" "Umalis nga siya, pero..." Binago ni Geoff ang usapan at sinabi sa masakit na boses, "Sigurado akong malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon, kaya hindi ko na ito itatago. Ang Sky Class mid-phase peak na pinadala ng pamilyang Dorian namin ay patay na rin." Parang ganito. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Geoff kay Orland ang lahat ng nangyari. Bagamat medyo nakakahiya ang bagay na ito, gusto niyang seryosohin ito ni Orland at imbestigahan ito ng buong lakas. Masasabi lang ni Geoff ang totoo. "Ano? Sinasabi mo na nakipagsabuatan si Zyrene sa mga masters ng araw-araw at araw-araw na sekta? Paano ito posible?" Nagulat si Orland. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang araw-araw at araw-araw na sekta. Ito ay isang sekta na kahit ang Ice Palace at Snow Valley ay hindi nang ahas na pukawin, lalo pa ang isang sinaunang pamilyang Feng. Walang imposible. Nasa harap mo ang katotohanan. Orland, hindi mo kailangang matakot. Wala kang kailangang gawin. Kailangan mo lang malaman kung sino ang taong ito. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Sabi ni Geoff. "Sige, naiintindihan ko." Kinagat ni Orland ang kanyang mga ngipin at tumango bilang pagsang-ayon. Kahit na ang pag-iimbestiga sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay ginawa siyang napakahiyain, naisip niya ito at naisip na ito ay isang lihim na pagsisiyasat lamang. Hindi niya ito gagawin ng lantaran, kaya wala lang. "Young Master of the pamilyang Dorian, please wait for my news." "Sige, hihintayin ko ang tawag mo." Ibinaba ni Geoff ang telepono at hindi maiwasang umiling. Masasabi niyang natatakot si Orland. Nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Sa ganoong katapangan, paano siya makakalaban para sa posisyon ng Feng family head? Sa ikalawang araw pagkaalis ni Bruno, bumalik sa dati nitong kapayapaan ang villa ni Terence. Wala nang dumating para hanapin siya. Parang sumuko na si Bruno ng ganun lang. Ngunit sa pagkaunawa ni Terence sa pamilyang Dorian, tila hindi sila basta-basta susuko. Kung tutuusin, nagpadala sila ng napakaraming master para lang malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Jian. Ang ikinagulat ni Terence, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang sinaunang pamilyang Dorian ay may kakaunting Sky Class Masters. Sa loob lamang ng ilang buwan, nawala sa kanila ang Baron, Jian, Cardo, Sam, at Hanzo 5 Sky Class Masters. Kung makapagpadala pa sila ng Sky Class Master, talagang mayaman ang pamilya nila. Kinaumagahan, huminto ang isang puting BMW X5M sa harap ng Terence's villa. Si Terence, na nagbabantay sa pagbisita ni Bruno, ay natural na napansin agad ang sasakyan. Akala niya ito ang sasakyan ni Jenny dahil kamukha ito ng sa kanya, ngunit nagulat siya nang makita niya ang plate number. Ito ay mula sa lungsod ng Iron Lake, at ito ay isang hindi pamilyar na numero. Isang maliit na batang babae ang nagtulak sa pinto ng driver's seat at bahagyang tumalon pababa mula sa BMW.
Ang kanyang buong pagkatao ay nagpakita ng isang pakiramdam ng karanasan, at ang kanyang disenteng propesyonal na suit ay nagpahayag din ng kanyang pagkakakilanlan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.